Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ronnie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nagsimula ang lahat nang lumipat sa Antique si Ronnie. Lumad sa lugar ang kanyang lolo na maraming nakakakilala. Sa lumang bahay nanuluyan at doon nagpatuloy ng buhay. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatungtong lamang ng ikatlong baitang sa elementarya. Sapat nang matutong magbasa at magsulat. Ngunit dahil sa kakulangan sa aspetong edukasyon, hindi ito natatanggap sa matinong trabaho. Ngunit gayunpaman, hindi ito naging hadlang para hindi makapaghanap buhay. Si Lolo Juanico, kilala bilang mambabarang sa lugar. Marami itong natulungan lalo na yung mga taong hinangad manakit ng kapwa. At kahit matagal nang namaalam sa mundong ibabaw ang matanda, may sumasadya pa rin sa tahanan para magtanong kung meron bang sumunod sa yapak nito. Ito naman ang nakitang paraan ni Ronnie para kumita. Upang hindi malaman ang kasamaang ginagawa, idinaan na lamang niya sa pagbebenta ng sisiw. Sigurado ka bang ipapapatay mo ang babaeng to? Maganda pa naman. Sayang naman. Wika ni Ronnie habang pinapasadahan ng tingin ang litrato ng babaeng ipapakulab. Isang sugarol ang kliyente ngayong araw. Naisa ng parusahan ang asawa na palihim siyang pinagtataksilan. Oo naman, masyadong makati yung babaeng yan eh. Nagsisikap akong manalo sa mga sugal para mabigyan lang siya ng pera. Para mabili ang lahat ng luho niya. Tapos malalaman ko na lang na pinagtataksilan niya pala ako. Kakilala ko pa yung lalaki. Pinsang buo pa. Ang gusto kong mangyari, pahirapan mo muna tapos dahan-dahang patayin. Sabihin mo kagad sa akin kung magkano. Wika ng kliyente na nagngangalang Heron. Kawawa naman yung babae sa issue na to. Hindi siya nagtaksil sa'yo ng siya lang. Bakit hindi natin isali yung lalaki? Para parehas nilang pagdusahan yung maling gawain nila. Tanong ni Ronnie. Ba't gusto ko yung naisip mo? Manang-mana ka sa yumao mong lolo. Kaya palagi akong dumaraan sa tahanang to. Kasi alam kong makakatulong. Wala akong litrato sa lalaki pero may dala akong damit niya. Naabutan ko minsan na nagro-romansa eh. Sa sarili ko pang pamamahay. Sa pagmamadali naiwan yung damit. Ikaw na ang bahala. Basta ang sinabi ko ang dapat masunod. Muling wika ni Heron. Sabay abot ng bayong na naglalaman ng damit. At sobrang may salapi. Matapos yun, umalis na rin ang kliyente sabay dampot ng dalawang sisiw sa kulungan. Nagpunta si Ronnie sa silid kung saan nakalagay ang mga kagamitan. Binuksan ang nakakandadong baul. Tumambad ang tatlong manika na may kanya-kanyang palatandaan. Hinila na rin ang kahon na naglalaman ng mga kandila. Kulay pula, itim at puti. Isinabay na rin ang paglabas na mahabang karayom na nakabalot ng tela. At lahat ng ito ay maayos na ipwenesto sa mahabang lamesa. Inihanda na rin ang mga damit ng bibiktimahin. Inilapag sa hiwalay na mesa sa unahan. Kumuha ng iilang piraso ng kandila at saka sinindihan. Pinili ni Ronnie ang manikang may palatandaan na letrang S.
Ang manikang ito ang ginagamit para sa pagbibigay ng sakit o karamdaman sa biktima bilang pagpapahirap. Nang makumpleto na ang kinakailangan, sinimulang kagad ang ritual ng kulam. Habang nag-uusal ng dasal pangkulam, pinapatakan ng tinunaw ng nakasinding kandila ang manika. Ang unang patak ay para sa babae. Mararanasan ito ang matinding pananakit ng tiyan at pangangati ng buong katawan. Ang pangalawang patak ay para naman sa lalaki. Mamamaga ang maselang bahagi ng katawan at magkakaroon ng matinding sugat sa mga paa. Ang pangatlong patak naman ay para sa walang humpay na pag-aaway ng dalawa. Sinadya niya ito dahil ang sabi ng kliyente, nakatira na sa iisang bubong ang mga taksil. Hindi lang katawan ang sisirain, kundi maging ang pagsasama. Inulit niya ng 3 beses ang pag-usal ng orasyon. Umabot din na mahigit 1 oras ang pagsisindi ng kandila. At bilang pagtatapos, tinusok-tusok ng karayom ang manika. Itinabi muna ni Ronnie ang binigay na damit sa kanya dahil sa huling proseso na ito gagamitin. Kinabukasan, bumalik ang kliyente. Ibinalita ang nangyari sa dating asawa't kinakasama nito. Natuwa ito sa serbisyo, kaya muling nag-iwan ng pera. Bagay na hindi naman inayawa ni Ronnie. Mahusay bata, ipagpatuloy mo lang yan. Babayaran kita ng makatarungang halaga. Hindi lang yan ang matatanggap mo. Wika ni Heron. Hindi ako pumapalya sa trabaho kung maayos magbayad ang kliyente. Huwag kang mag-alala, bossing. Ako ang bahala sa 2 yun. Kung gusto mo, patayin natin kagad Tugon ni Ronnie. Huwag muna. Gusto ko makita silang nagdurusa. Kaya ipagpatuloy mo lang ang pagpaparusa. Pag-uusap ng dalawa. Napabuntong hininga na lamang si Ronnie. Kung siya lamang ang magdedesisyon, tatapusin na kagad ang trabaho sa katapusan ng buwan. 1 linggo mula ngayon. Hindi niya ugaling pahabain dahil malaki ang tsansang lalapit ang mga biktima sa albularyo o manggagamot kapag nagkataon malalaman ang ginagawang pangungulam. Aminado siyang hindi madaling maidawit sa kanyang pangalan dahil nilapatan niya ito ng sabulag. Ibig sabihin lamang walang makakaalam na siya ang nagsasagawa ng ritual. Sa madaling salita, protektado din ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi pwedeng makampante dahil wala na sa probinsyang pinanggalingan. Nandito na siya sa baluarte na minsan ang nadinig na may malalakas na albularyo. Subalit hindi pwedeng sumuway sa kliyente, lalo pat malaki itong magbayad sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, mas lalong lumala ang sitwasyon ng dating asawa ni Heron na nagngangalang John. Dinig hanggang sa labas ang pagdaing nito gawa ng pananakit ng tiyan. Nagkanda sugat-sugat na rin ang iba't ibang parte ng katawan. Sa kalabisang pagkamot sanhi ng pangangati. Hindi na kaya pang humarap sa mga tao dahil sa kalagayan. Habang yung kalaguyo naman itong si Romel, sa kabilang banda naman, hindi makalakad ni hindi rin makatayo dahil sa malubhang sugat sa magkabilaang paa. Hindi na rin makalabas ng likidong dumi sa pamamaga ng ari. Nabubulabog ang mga kapitbahay dahil na rin sa walang tigil na pag-aaway. Nagsisigawan ang mga ito at nagbubulyawan. Habang nagdurusa ang mga ito, tuwang-tuwa naman ang kliyente ni Ronnie.
Minsan pa'y binisita para kutyain ang kalagayan. Kagad niyang sinuway dahil hindi nalalayong maisip na siya ang may pakana ng paghihirap nila. Pasensya ka na, iho. Hindi ko lang mapigilan yung sayang nararamdaman ko eh. Mga baboy sila. Ako lang yung binabantayan. Kapag nakaalis na ako ng bahay, nagpapainit pala sila. Pinapaligaya ang bawat isa. Ngayon, ako naman ang magiging maligaya. Nakakatuwang makita ang mga animal na yon na naghihirap. Wika ni Heron. Bossing, gusto ko lang na mag-ingat tayo. Isang maling galaw lang pwede nilang malaman na ikaw ang nagpakulam sa kanila. Gusto mo bang maibalik sa'yo ang kulam? Tripleng pagdurusa ang mararanasan mo. Tugon ni Ronnie. Natahimik ito at muling humingi ng paumanhin. Kinagabihan, wala mang abiso. Tuluyan ng tinapos ni Ronnie ang paghihirap ng dalawa. Wala siyang tiwala sa kliyente, sa ugaling pinapakita at hindi nalalayo na makagawa ng mali na magtuturo sa kanilang nagawa. Nagsindi ito ng itim na kandila. Sa pagkakataong yun, ang mga damit ang pinagtuunan ng pansin. Isinilid ito sa isang maliit na batya. Pagkatapos ay sinunog. Habang nagliliyab, isinabay ang pag-uusal ng mga orasyon. Kasabay ng huling sigaw ng mga biktima ay ang kusang pagkamatay ng apoy. Kinabukasan, nabalitaan ni Ronnie mula mismo sa kliyente ang masamang nangyari sa dalawang biktima. Natagpuan ng kapitbahay na wala ng buhay sa loob ng tahanan. Maraming saksak ang katawan. Pinaniniwala ang sila lamang din ang nagpatayan dahil ayon sa nakarinig ng kaguluhan. Sigawan, basaga ng mga gamit at kung ano-ano pang ingay. Ito ngayon ang resulta ng ginawa niyang orasyon kagabi. Kagaya ng sinabi ko, nag-iingat lang bossing. Wala akong tiwala sa kilos mo eh. Hindi ka na makapag-isip ng tama. Kaya bago tayo mabisto, inunahan na kita. Doon din naman papunta eh. Ano pa bang inaarte mo? Tanong ni Ronnie. Iho, gusto ko kasing magdusa pa sila kaso pinatay mo kagad eh. Tugon ni Heron. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Ipapaalala ko lang din sa'yo, bossing. Sa oras na traidorin mo ako, hindi ako magdadalawang isip na kulaming ka rin. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Ronnie. Agarang tumango si Heron at nagmamadali na rin itong umalis. Ilang linggo ang lumipas. Meron na namang kliyenteng pumunta sa tahanan. Ang dahilan nito ay inggit. Gustong kulamin ang sariling ina dahil pinapaboran palagi ang nakakatandang kapatid. Pinakiramdaman ang hinaing ng binata. Pagkatapos ay mariing hinindian ng maunawaan ang himutok sa buhay. Pinayuhang ayusin ang relasyon sa pamilya kesa sirain. Nagalit ang binata. Minura pa ito at nagbanta na isisiwalat ang tunay na katauhan kung hindi pagbibigyan. Pasimple itong kwinelyuhan ni Ronnie. Baka nakakalimutan mo, nandito ka sa pamamahay ko, kaya umayos ka. Umuwi ka na sa inyo at makipag-usap ka sa mama mo. Alis! Wika ni Ronnie. Hinipa nito sa ulo ang binata dahilan para mapasunod. Aminado siyang panig sa kaliwa, ngunit namimili ito ng kliyente. Hindi tinatanggap ang may mababaw na dahilan, katulad ng sa binata. Masama man kung ituring ang ginagawa niya, sa masasama lamang din ng bibiktima.
Ang ganitong pag-uugali ay namana sa yumaong lolo na siya ring nagturo ng pamamaraan ng kulam. Noong nabubuhay pa ang matanda, marami itong nabiktima. Ngunit ang mga yon ay masasabing halang din ang kaluluwa. Merong tulisa na pumapatay ng inosenteng tao. Mga kalalakihang minamaltrato ang sariling pamilya. Nanggagahasa ng mga dalagat bata. Idagdag pa ang albularyo na sa halip na tulungan ang pasyente, pinagsamantalahan. Palaging sinasabi na matanda sa kanya na hindi naman masama ang manakit ng kapwa, lalo na kung sumusobra na rin. Paalala na magpasa hanggang ngayon, tinatandaan pa rin ni Ronnie. Kinabukasan, muling nagpakita si Heron. May gusto na naman itong ipakulam. Isang manunugal ang nakaalitan sa sabong. Nagkapisikalan. Nagtamo ng sugat sa katawan. Napuruhan ang kaliwang mata nito dahilan para magalit ng gusto. Hindi lang to yung unang pagkakataon. Ilang beses na akong pinagdidiskitahan ng taong yun eh. Hindi lang ako pumapalag kasi ayaw ko ng gulo pero sumusobra na. Sa tingin ko, panahon na para pagbayarin sa panghahamak sa akin. Wika ni Heron. Bossing, naiintindihan ko po pero masyadong mababaw pa rin yung dahilan na yan para sa akin eh. May mas magandang solusyon para dyan kesa kulam. Huwag ka nang magsugal para hindi kayo magpang-abot. Tugon ni Ronnie. Ay nako, hindi pwede yan. Alam mo naman na sa pagsusugal lang umiikot ang buhay ko. Babayaran naman kita. Dodoblehin ko pa kung gusto mo. Bossing, ganito na lang. Sasamahan kita sa pagsusugal mo para personal ko makita yung taong to. Kikilalanin ko muna yung ugali bago tayo gumawa ng hakbang. At tandaan mo rin ho na kung mababaw lang yung isyong to, wala kang mapapala sa akin. Natatakot ka ba, bata? Akong bahala sa'yo. Maimpluwensya akong tao, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ganun naman po pala eh. Bakit hindi ka magbayad ng sindikato para ipatumba yung kalaban mong yun? Sa kulam ka pa talaga lumalapit. Iho, naniniwala ako sa kulam. Ito ang tinatawag kong karma sa mga taong nagwawalang hiya sa akin. Wika ni Heron. Napabuntong hininga si Ronnie. Sa dinami-rami ng kliyenteng nagdaan sa kanya, itong si Heron lamang ang mahirap kasundo. Ipipilit ang anumang gugustuhin. Katulad ng napag-usapan, sumama ito sa pasugalan. Maraming tao ngunit isa lamang ang nakaagaw ng pansin ni Ronnie. Ang albularyong huling nakalaban ng yumaong lolo bago sumakabilang buhay. Ngunit nagtataka ang binata dahil ayon sa balita, nasawirin ang albularyo ngunit nandito mismo sa kanyang harapan, buhay na buhay. Nilapitan niya at napansin ang peklat sa katawan, sanhi ng pagkulam. Umayos siya nang mapatingin ito. Aba, ang lagkit naman ang tingin mo sa akin, bata. May problema ka ba sa akin? Sandali, nakita kong sabay kayong pumasok dito ni Herona. Anak ka ba niya? Tanong ni Boying. O ikaw, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang kasama ko kung ayaw mong maputulan ng dila. Sabi sa kabilang mesa maaga kang natalo ngayon Kaya ba mainit na ang ulo mo? Tinitignan ka lang naman itong si Ronnie Wika ni Heron. Ronnie pala ang pangalan ng batang to. Mana sa'yo.
Nakakainit ng ulo ang pagmumukha niyong dalawa. Wika ng lalaking nagngangalang Boying. Kusa itong umalis. Nagpunta sa kabilang tindahan. Nag-aya ng inuman sa mga kasama. Iho, yun ang sinasabi ko sa'yo. Tignan mo nga naman yung ugali. Napakayabang. Ano, hindi pa ba sapat na dahilan para ituloy ang napag-usapan natin? Tanong ni Heron. Magsugal ho muna kayo. Mamanmanan ko pa yung lalaking yun. Tugon ni Ronnie. Lumabas ito ng pasugalan. Pumwesto sa kabilang tindahan. Pasimpleng pinagmamasdan ang albularyong si Boying. Habang tinititigan, naaalala ni Ronnie ang hinaing ng yumhaong lolo sa matanda. Ang pamilya ng biktima nito ang lumalapit para makahingi ng tulong. Naisa ng gantihan ng albularyo. Walang pagdadalawang isip na pinagbigyan ng yumao ang kahilingan ng mga naagrabyado. Ngunit sadyang mahirap patamaan ng kulam ang matanda. Tumatalab naman, kaso hanggang sa pagkakaroon lamang ng mga sugat sa katawan. Maingat ang albularyo na parabang nalalamang may kulam kaya't nilapatan ang sarili ng pangontra. Humantong pa sa puntong harap-harapang kumprontasyon ang naganap. Sa pagtaas ng tensyon sa pagitan, nauwi pa sa pisikalan hanggang sa nagpamalas ng galing sa kani-kanilang ginampanang tungkulin. Nagkaroon ng labanan, mangkukulam kontra albularyo. Walang nakakalam sa eksaktong pangyayari. Nalaman na lamang na nasawi ang lolo ni Ronnie. Ang sabi ng nakakakilala sa albularyo, pati ito namatay rin sa engkwentro. Kaya naniwala siyang sumakabilang buhay na kaso nandito pa ang matanda. Ay iha, hindi naman sa nangyangelam pero tigilan mo yung pagtitig mo kay Boying. Mainiting kasi yung ulo niyan. Basta na lamang namimisikal. Marami na rito ang napaaway kaya kung ayaw mong masangkot, iiwas mo ang tingin mo. Sita ng tindera sa kanya. Ngunit dahil dito, mas gusto nang makilala ni Ronnie kung anong klase ng tao ang albularyong yun. Pansamantalang kinalimutan ang usapan nila ni Heron para makakalap ng impormasyon. Hindi lumad sa lugar si Boying. Bagong lipat pa lamang ito. Nanggaling siya sa karatig probinsya at base sa salita ng mga taong napagtanungan, isa nga itong albularyo. Noong una naman ay tapat sa serbisyo. Maraming napagaling mula sa iba't ibang karamdaman. Ngunit hindi naglaon. Nagsimulang pagsamantalahan ng mga pasyente, lalo na ang mga kadalagahan. Pinaghahanap din ito noong araw ngunit mabilis nakakapagtago. Pati ang mga kapitbahay nagulat nang sabihin ni Ronnie na buhay pa ito. Katulad niya, ang paniniwala ay patay na pagkatapos ang sagupaan laban sa yumaong lolo. Hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon tungkol kay Boying dahil ang tanging sadya lamang sa lugar ay malaman ang ginagawa nito noong araw. Pagkatapos, bumalik na ng tahanan para pagplanuhan ang gagawing hakbang. Hindi na ito tungkol sa napag-usapan nila ni Heron. Personal na dahilan na ang nag-uudyok na kulamin ang albularyo. Boying pala. Lasapin mo ang ganting ibibigay ko. Kung hindi nagtagumpay si Lolo sa pagligpit sa iyo dati, ako na ang gagawa nun ngayon. Dadahan-dahanin kitang hayop ka. Wika ni Ronnie. Bumalik ang binata sa pasugalan. Minanman ng maigi si Boying.
Kumpiyansa ito dahil matagal na itong hindi ginagampanan ang pagiging albularyo magmula nang malulong sa pagsusugal. Ibig sabihin posibleng tinalikuran ang tungkulin. Pasimple niyang kinuha ang suot nitong relo na sobrang bilis at hindi napansin. Kinakailangang makakuha ng isang bagay na pagmamay-ari na matanda para sa gagawing ritual. Ang pamamaraan niya ay kailangan ng mga bagay-bagay mula sa bibiktimahin. Pag-uwi sa tahanan, sinimulang kagad ang ritual. Naglabas na manika, nagsindi ng pulang kandila, nag-usal ng orasyon habang pinapatawan ng parusa ang albularyo. Sa puntong ito, hindi lang pagdapo ng kung anong karamdaman ang ipinataw. Tinawag na ni Ronnie ang iba't ibang insekto para guluhin ng matanda. Hindi nagtagal ay umepekto na ito. Kasalukuyang binabaybay ni Boying ang daan pauwi ng makasalubong ang grupo ng mga bubuyog. Inatake siya ng mga ito. Nag-iwan ng kagat sa mukha dahilan para lumobo. Hindi matigil sa pagsigaw dulot ng pananakit. Saktong nakapasok ng tahanan, umaray na makaramdam ng panunusok sa talampakan. Wala naman itong napakang matulis ngunit nagkaroon ng sugat. Hindi lang yon. Grupo ng insekto muli ang umatake. Ginugulo ng ginugulo ang matanda hanggang sa madulas at mabagok ang ulo sa sahig at tuluyang nawala ng malay. Habang nakahandusay ang albularyo sa sahig, lumawak ang paggangiti ni Ronnie. Natapos ang ritual sa pagkaubos ng mga kandila. Gayunpaman, simula pa lamang ito ng pagdurusa. Ng mga sumunod na araw, nakaratay na lamang sa banig. Nakaligtas sa pagkakabagok ng ulo ngunit walang takas sa dumapong karamdaman. Hindi na rin makatulog sa gabi dahil sa pambubulabog ng mga insekto. Kalunos-lunos ang kalagayan dahil ang binte may hahalin tulad sa lantang gulay na kinain ng uod. Makikita ang laman. Kaunti na lamang ang kulam ay tatambad na ang buto. Iya, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Boying? Hindi ko na pala kailangang ipakulam kasi meron nang gumawa. Ayon, hindi na nakabalik sa pasugalan dahil nagdurusa. Ni hindi nga makatayo sa banig eh. Ganyan niyang napapala ng mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Natuwa nga yung mga taong inagrabyado niyan. Marami kasi siyang binugbog dito. Maraming kaaway lalo na kapag lasing. Sandali nga, bakit tahimik ka lang? Nalulungkot ka ba? Kasi hindi ka nakikita sa akin eh. Bungad ni Heron. Bossing, parang yumayabang ka na yata. Porke buenas ka sa pagsusugal. Nakachamba ka lang kasi wala na si Boying. Kung naroon yun, ikaw pa rin ang matatalo. Wala na akong pakialam sa pera mo. May iba na akong pinagtutuunan ng pansin. Kaya tigil-tigilan mo na nga ako sa pagyayabag ng pera mo. Tugon ni Ronnie. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Eto ang pambayad sa sisiw. Kukunin ko na lahat ng yan. Bossing, ipagpaliban mo na lang din muna ang pagpaparito. Parang naghihinala na yung mga kapitbahay. Araw-araw ka nang nakikita nila. Wala na rin naman tayong kasunduan kaya wala nang dahilan para magpunta ka rito. Wika ni Ronnie. Pagkalis ni Heron, sumunod ang binata ngunit sa tahanan ni Boying ang punta. Gabi na ng mga sandaling yun. Wala ring gaanong kapitbahay ang albularyo kung kaya't walang makakapansin sa pagpasok niya sa loob.
Tumambad sa paningin ang nakakaawang kalagayan. Mabilis ang paghinga. Bakas na bakas ang paghihirap. Nilalangaw ang binting sugatan. Nangangamoy na rin dulot ng nana. Mas lalo ding namaga ang muka dahil sa paulit-ulit na pagkagat ng pinadalang insekto. Nagulat ito nang makita siya sa paanan. Kilala kita. Kasama ka ni Heron sa pasugalan noong araw. Ikaw si... Ronnie, bakit ka nandito? Ano ang sadya mo? Pinadala ka ba ni Heron para pagtawanan ako? Wika ni Mang Boying. Napakunot noo si Ronnie. Sa salita nito parang walang ideya sa mga nangyayari. Dito na rin siya nagsimulang magtanong. Balita ko dati kang albularyo. Mababa ba ang kalaman mo sa lihim na karunungan? Parang wala kang alam sa kalagayan mo ngayon eh. Albularyo ka ba talaga? O isa lamang huwad? O sadyang nakalimutan yung lahat ng mga kaalaman mo? Tanong ni Ronnie. Diretsahin mo na ako, bata. Ano bang ipinunta mo rito? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa akin? Magkasabwat ba kayo ni Heron? Ay nako, naghihirap ka na nga eh. Marami ka pa ring tanong. Itong tanong ko ang sagutin mo. Kilala mo ba si Juanico? Muling tanong ng binata. Saglit na natahimik si Boying. Napapaisip sa pangalang binanggit. Isa lamang ang kilala kong Juanico. Yung mangkukulam na nakalabang ko maraming taon na ang nakalipas. Bakit mo naman natanong? Anong kinalaman ng hayop na yon sa nangyayari sa akin? Tanong ni Boying. Hayop na yon? Ikaw pa nga yung mas hayop eh. Ginamit mo yung tungkulin mo bilang albularyo para pagsamantalahan yung mga inosenteng pasyente. Hindi lang isa o dalawang biktima mo. Tapos kapag lalapit sa iba para magpatulong na makaganti sa'yo, pinapapatay mo? Nabuhay ka pa, demonyo ka naman. Wika ni Ronnie. Hindi magkamayaw sa pagsigaw si Boying nang saksaki ng kahoy ang sugat. Sabihin mo sa akin, tanda. Paano namatay si Lolo? Ano ang nangyari sa engkwentro ninyo? Bakit ka nabuhay? Hindi ba't patay ka na? Tanong ni Ronnie. Ngunit ang sigaw ay napalitan ng pagtawa. Tumingin ito sa binata. Lolo mo pala ang bangkukulam na yon. Ayos na sana. Mapapatay na ako pero masyadong maawain. Nakiusap lang ako pumayag naman. Hindi niya alam na parte yon ng atake ko. Kaya minalas siya. Saka oo, ibinalita na patay ako pero peke lamang yon. Sa tingin mo ba mapapatay ako ng ganun lang? Iho, isa kong albularyo. Kaya kong labanan kahit kamatayan. Talaga? O sige, patunayan mo. Panindigan mo. Tignan natin kung kaya mo ang labanan ng kamatayan. Wika ni Ronnie. Umuwi ito ng tahanan. Sinagawa ang ritual ng kulam. Sa pagkakataong to, mas lalong pinahirapan ang albularyo. Dinoble ang pagpaparusa. Bawat patak ng kandila sa manika ay siya ring pagkaramdam ng sakit. Sa bawat pagtusok ng karayom ay siya ring paghiyaw ni Boying. Nasa mundong ibabaw ka pa lang, pero gagawin ko ng impyerno ang buhay mo. Wika ni Ronnie habang patuloy na pinaparusahan ang mga manika. Tinipon nito ang mga insekto.
Pagkatapos ay sabay na pinasugod sa tahanan ng albularyo. Naiyak na lamang ito dahil hindi na kaya pa ang pagdurusa. Kaso nga lang, wala sa plano ni Ronnie ang tumigil. Buong magdamag na isinasagawa ang ritual. Nahimatay na lamang si Boying pagsapit ng bukang liwayway. Balak sanang makita ng harapan ni Ronnie ang kalagayan nito. Ngunit hindi magawang makapasok ng tahanan. Sa labas pa lang ay marami nang nagkukumpulan. Ang iba sa mga ito ay mula sa lugar na pinanggalingan ni Boying. Mga pamilya ng inagrabyado. Nakilala niya ang isa, ang napagtanungan noong nangangalap ng impormasyon. Sa wakas, hindi ko na pala kailangang ilagay ang batas sa aking mga kamay dahil may gumawa na. Karma mo na yan, Boying. Sana mamatay ka ng hayop ka nang sa gayon makamta namin ng hustisya sa ginawa mo sa apo ko. Isa kang hayop. Sinisingil na siya ng Diyos kasi masyadong mayabang. Nang gugulpi kapag lasing, kamuntikan pang mapatay ng taong yan ang anak ko eh. Karma na niya yan. Wika ng ilan sa mga kapitbahay. Marami pang hinaing ang mga tao habang nasa loob. Madidinig ang pagsigaw ni Boying. Walang ni isang nakinig. Wala ding nakaisip na magtawag ng tulong. Lahat sila ay merong hinanakit sa albularyo. Hindi na lamang din nakisali pa si Ronnie. Umuwi ito at naghintay sa pagsapit ng gabi. Nagsindi ng kandila sa harapan ng altar. Taimtim na nanalangin sa may kapal. Kahit maituturing na labag sa batas ng simbahan ang ginagawa ni Ronnie bilang mangkukulam, nananalig pa rin sa nakakataas. Humingi ng kapatawaran sa paglagay ng batas sa mga kamay. Gustong maiganti ang walang katarungang pagpatay kay Lolo Juanico. Abat tignan mo nga naman oh. Nagdarasal pa rin pala ang isang mangkukulam na marami ng taong nabiktima. Naniniwala ka pa rin sa Diyos ano? Akala ko kasi hindi kumikilala ang katulad mo sa Diyos. Buhay ng tao kasi ang tinatrabaho nyo. Wika ni Heron. O bossing, malalim na yung gabi ah. Anong ginagawa mo rito? Di na ako nagtitinda ng sisiw. Wika ni Ronnie. Hindi yan ang sadya ko ngayon eh. Napapaisip lang eh. Sa kalagayan ni Boying, ang paghihirap niya ngayon, masasabi kong kulam. Ikaw bata, tapatin mo na nga ako. Ikaw ba ang may gawa nun? Diretsahang tanong ni Heron. Natahimik si Ronnie. Matagal bago nakasagot. Nilihis na lamang din ang usapan. Matutulog na lang po ako. Bukas na lang po tayo mag-usap, Mang Heron. Iho, alam kong hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin sa sinapit ng Lolo Juanico mo. Kamakailan ko lang din nalaman na si Boying pala ang albularyong nakasagupa ng yumao. Hindi natuloy yung pagpapakulam ko pero nandito na sa puntong to si Boying. Napapatanong lang ako sa mga posibilidad. Ronnie, huwag kang mag-alala. Kaibigan mo na ako. Wika ni Heron. Napabuntong hininga si Ronnie. Sa ganitong larangan, hindi siya kumikilala ng kaibigan. Kahit sabihin pang matagal ng kakilala o nagpapakita na magandang ugnayan sa kanya. Maingat siyang tao at hindi uubra ang ganito. Sa halip na sumagot, pumanhik ito ng hagdanan at nagpunta na sa kwarto. Umalis na rin si Heron nang makita ang kanyang inasal. Muli siyang bumangon at sa huling pagkakataon,
isinagawa na ang ritual ng kulam para kay Boying. Mas dinagdagan pa ang pagpapahirap. Sinigurado ring hindi makokontra kung sakaling babalaking baliin ang kulam. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, nabalitaan na lamang ni Ronnie na tuluyan ng sumakabilang buhay si Boying. Hindi lamang siya ang natuwa sa nangyari, maging ang mga taong may atraso dito. Sa lala ng kalagayan ng katawan, diretso na itong inilibing. Wala ring pamilya kaya hindi na ibinurol. Napabuntong hininga si Ronnie habang nakatitig sa puntod ng albularyo. Sa pagkakataong to, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Hindi inakala na sa paglipat ng lugar, aksidenteng mapapanagot ang taong pumatay sa yumaong lolo. Hindi mo man lang nagawang kontrahin ng kulam. Siguro, tinalikuran ka na rin ang sarili mong tungkulin ano. Hindi lang hustisya para kay lolo ang nakamtan ko, maging sa mga taong inagrabyado mo. Wika ni Ronnie. Matapos ang pangyayari, pansamantalang itinigil ni Ronnie ang pagtanggap ng kliyente. Umuwi muna ng probinsya para makapagpahinga. Itinagong maigi ang mga kagamitan sa pangungulam dahil paminsan-minsan bumibisita pa rin si Heron. Lalo na ngayon na wala na itong permanenteng tirahan, gawa ng pagsanla para sa pagsusugal. Sa paglipas ng panahon, bumalik din sa tahanan ng yumaong lolo. Dito na namalagi at tinuloy ang trabaho. Sa puntong yon, mas naging maingat na ito at mas mapili sa mga kliyente. Hindi pinapayagang makabiktima ng taong inosente. Gustong panatiliin ang tungkulin bilang mangkukulam na nagpaparusa lamang sa individual na halang ang kaluluwa. Hindi naglaon marami ang lumapit para magpatulong. Walang ibang hiling ang mga ito, kundi mapanagot ang mga taong inaapakan ang kanilang mga pagkatao. Paminsan-minsan ding huminto sa operasyon dahil may ilang beses na bumibisita ang otoridad. Maliman ang maglagay ng batas sa sariling mga kamay, naniniwala si Ronnie sa pamamagitan ng kulam ay naibibigay ang nararapat na hustisya nang walang halong pandaraya. Alam niyang may pagkakataon na dinaraya ng korte ang mga kaso. Imbis na mapatawa ng parusa ang may kasalanan, pinapalaya pa ang mga ito. Ang paniniwalang iyon ang isa sa dahilan na nadinig sa mga kliyente kung bakit sila kumakapit sa kulam imbes sa mga otoridad. At para kay Ronnie, masama man pakinggan ang salitang kulam, ngunit para sa kanya, nagagamit naman niya ito sa kabutihan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Uno. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Isa si Uno sa maswerteng bata. Lahat ng luho at layaw ay naibibigay ng mga magulang. Nag-iisa ding anak kaya lahat ay nakukuha. Ngunit gaano man kayaman sa buhay, meron itong hindi makuha bukod sa pera at materyal na bagay. Ang oras at atensyong nawawala dahil sa distansya at obligasyon ng mga ito. Buong buhay ng bata, puro mga katiwala lamang ang kasama sa tahanan. Manang, mahal po kaya ako ng mga magulang ko? Wala na silang ibang inatupag kundi negosyo eh.
Pwede po bang tawagin mo na lang po si Mang Kanor at Mayang? Sabayan niyo na po ako sa pagkain. Nalulungkot na naman po ako eh. Wika ni Uno. Naku anak, may mga tinatapos pa na mga trabaho ang mga yon. O sige, ako na lang ang sasama sa'yo. Siya nga pala, tumawag si mama mo. Pagkatapos ng klase sa linggo, iuuwi daw kayo ng Negros sa lolo't lola mo para malibang kayo habang walang pasok. Wika ng katulong na si Aling Kutsing. Negros? Ang layo naman po nun. Sino daw pong makakasama ko, Manang? Sasama po ba kayo? Ayaw ko pong bumiyahe ng mag-isa. Saka anong meron dun, Manang? Maliban sa mga tubo at mais. Tawagan mo nga po ulit si na mama. Pakisabing ayaw ko po. Kung pwede dito na lang ako. Wika ni Uno. Napaisip ang yaya sa reklamo ng bata. Ngunit buo na ang pasya ng mga magulang na kasalukuyang nasa ibang bansa dahil sa mga negosyo. Gaano mang kabigat sa puso ng bata ang naging pasya ng mga magulang, wala naman itong nagawa kundi sumunod. Umaga ng Sabado, nakaayos na ang lahat ng mga gamit ni Uno. Habang abala ang yaya sa pagbabalot ng babaunin, minabuti niyang tawagan muna ang mga magulang. Lungkot lamang ang nararamdaman ng bata habang hinihintay ang pagsagot ng ina. O anak, hindi pa ba kayo nakaalis ni Manang Kutsing? Mag-aalas 9 na. Di ba alas 11 ang flight nyo? Sabihin mo kay Manang na bilisan na. Matraffic kapag rush hour. Saka anak, tito mo na lang bahalang magsundo sa inyo ha. Tatawag na lang ako ulit pag nandun na kayo. Mag-iingat ka. Wika ng ina. Ma, sandali lang po. Kailan po kayo uuwi ni Papa? Namimiss ko na po kayo. Alam mo naman di ba anak, wala akong may papangakong araw sa ngayon. Pero pag natapos na kami dito ng papa mo, uuwi kami kagad ha. Anak, wag nang maging pasaway. Sige na, bye-bye. Wika ng ina. Mas lalong nalungkot si Uno. Ilang sandali pa ang lumipas. Tinawag na ito ng yaya at aalis na sila. Nakasakay na ang dalawa papunta sa paliparan. Pabacolod ang ruta nila. Ilang oras lamang ay nakarating na sila ng Bacolod. Habang binabagtas ang pasilyo ng lugar, nakita niyang may mama na may hawak na isang pirasong papel at nakasulat ang pangalan niya. Nilapitan niya ito at nagpakilala. Naku Uno, pamangkin. Ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Tara dito ang palabas. Noong isang linggo pa tumawag yung mama mo eh. Mabuti naman ka ako na makikilala mo na din ang angkan mo. Wika ng tsuhin na si Tio Rudy. Patulong naman po sa mga gamit. Uno anak, isuot mo nga ito. Nasa probinsya na tayo. Mahirap mausog dito. Wika ni Manang Kutsing. Ano naman yan Manang? Huwag kang mag-alala. Kasama ako ng pamangking ko. Hanggat nasa tabi ko siya, walang magkakamaling magtatangka sa kanya rito. Nako, may kalalagyan talaga sa akin pag nagkataon eh. Wika ni Tio Rudy. Naku, mahirap na. Wala akong tiwala sa kung sino. Kahit sa'yo pa. Ni sa langaw nga hindi ko to pinadadapuan. Kaya anak, isuot mo lamang ito. Pangontra sa bati at mga usog. Tugon ni Manang Kutsing. Pinasuot niya sa alaga ang pulseras na gawa sa itim na mga bato. Masunuri naman si Uno dahil ito ang kinalakhang ina mula noong bata pa. Ilang minuto lang,
Sakay ng habal ay dumiretso na sila sa isang baryo sa Negros. Napakaganda ng lugar, lalo na't purong berde ang makikita sa paligid. Walang masyadong kabahayan at ang tanging makikita lamang ay malapad na mga pananim ng tubo at mais. Namangha si Uno sa lugar, ngunit hindi siya nagpapahalata na nagustuhan niya ang nakikita. Malayo pa ba tayo, Rudy? Para sa akin, maganda naman ang lugar. Hindi ko lang alam sa alaga ko. Anak Uno, ayos ka lang ba? Nahihilo ka ba? Kanina ka pa walang kibo pero panay naman ang tingin mo sa labas. Tanong ni Aling Kutsing. Ayos lang po ko. Ayos naman po pala yung lugar eh. Pero napakatahimik. Sana pwede po tayong gumala-manang, no? Tiyo, may mga batis o talon po ba rito? Meron naman iho pero malayo eh. Kailangan mo munang lakbayin yung bukirin. O siya, nandito na pala tayo. Anak, medyo may katandaan na ang lolo't lola mo ha. Sila ang makakasama natin. Tsaka yung anak ko na kaidaran mo na si Ana. Manong, pakigilid na lang dyan ho sa may kanto. Hindi na po aabot sa looban. Hindi po kayo kakasya dyan sa pilapil eh. Wika ni Tio Rudy. Hindi naman mahirap ang daanan. Ngunit nakakapanibago ito sa batang si Uno. Hindi nila pwedeng hilahin ang maleta. Buhat-buhat nila ito dahil maputik sa lugar. Halos di pa na lamang ang layo sa bakod nang masipat nila ang dalawang asong tumatakbo at sumasalubong sa kanilang amo. Kumakahol pa ito na tila hindi nakita si Mang Rudy ng ilang taon. Kasunod nito ang isang dalagita na napakaganda ng ngiti. Tay, tulungan ko na po kayo. Pinsan ako na magbubuhat. Tay, dumiretso na daw po kayo sa kusina para makapananghalian. Mag-aalas 3 na kaya alam kong nagugutom na kayo. Sina lola't lolo, ayun, nakikinig ng radyo sa may beranda. Wika ng anak ni Tio Rudy. O siya anak, ipanik mo na nga lang yung mga gamit nila sa itaas. Dadaanan muna namin ang lolo't lola mo. Manang, sa taas po ang kwarto nyo ha. Magkatabi na kayo ng alaga mo. Saka pakiayos na din yung mesa sa kusina. Pakitulungan mo yung anak ko. Wika ni Tio Rudy. Tumango lamang ang bata bilang pagtugon. Pumunta ang dalawa sa beranda at nang makita ng dalawang matanda si Uno. Halos maiyak ang mga ito sa pananabik. Matagal ng panahon na hindi nila ito nasisilayan. Nang matapos sa dalawang matanda, pumunta na ang bata sa kusina. Ilang sandali lamang ay sumunod na ang lola. Napunan nito ang apo na halos nakailang beses nang sumasandok ng kanin at tila sabik na matikman ang lahat ng putahe. O apo, dahan-dahan lang. Paminsan magpaluto ka niyan sa katiwala nyo sa bahay pag uwi. Tuturuan ko yung yaya mo para malutuan ka. Wika ni Lola Lora. Kakaiba po pala talaga ito, Lola. Maraming salamat po sa masarap na pagkain, ha? Tugon ni Uno. Ilang sandali pa nang matapos silang kumain. Kasama ang yaya ay umakyat na sila sa itaas para makapagpahinga. Habang paakyat, may naramdaman na kakaiba si Uno sa kanyang tiyan. Iniisip na baka nasobrahan lamang sa pagkain. Nang makapasok ng kwarto, dumiretso kagad ito ng banyo. Kasama ang yaya na nag-aayos ng mga gamit sa aparador. Nagtataka ito kung bakit napakatagal namang lumabas ni Uno. Noong una, hinayaan niya muna dahil baka naliligo lamang. Ilang sandali pa bumukas na ang pinto ng banyo
Nakita niya ang alaga na namumutla na. "O anak, anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nako, baka hindi ka natunawan sa kinain mo kanina. Halika rito, hahaplasan kita. Baka kinabag ka sa biyahe kanina." Wika ni Manang Kutsing. "Sige po, Manang. Pakiramdam ko po may..." Naudlot ang sasabihin ni Uno nang bigla itong nasuka kasabay ng takbo sa banyo. Halos tubig na lamang ang lumalabas. Nataranta ang yaya nang makita itong namimilipit sa sakit ng tiyan. Tinawag ng katiwala ang tiyuhin at maging ang lola ng bata. Ilang sandali lang ay pumanhik ang mga ito. Inusisa kung ano ang nangyayari nang makita ang pamumutla ng pamangkin. "Nanay, nadali niyo na naman po yung apo ninyo. Kutsing, bumaba ka nga doon at kumuha ng mainit na tubig. Tignan mo na din kung may luya sa kusina." Nausog ang bata galing kay nanay. Hindi naman niya yan sinasadya. Yan ang sumpang galing sa mga ninuno niya. Lumalabas yan pag may nakakasalubong siya. Lalo kung matagal nang hindi nakakasama. O kaya naman naunang bumati yung may taglay ng usog. Huwag na kayo magpanik. Laway at luya lang na nakabate, mawawala na yan. Mahabang pagpapaliwanag ni Tio Rudy. "Tiyo, para pong hinahalo kayong tiyan ko. Nasusuka po ko pero wala naman po ako mailabas. Tsaka napakapait po ng nalalasahan ko." Wika ni Uno. "Pagpasensyahan mo na ang lola, apo ha. Hindi ko hawak ang sumpang ito. Sana hindi na kita binati habang kumakain kanina. Nakita kasi kitang sarap na sarap sa pagkain." Tugon ni Lola Lora. Ilang sandali lang ay dumating na ang yaya na may bitbit na baso ng maligamgam na tubig at luya. Iniabot ito sa matanda. Hawak ang baso. Binulungan yun ni Lola Lora at inabot sa bata para ipainom. Kinuha niya ang tipak ng luya. Kinagat ito at habang nag-uusal, tinitipak nito paunti-unti ang hawak na luya. Iginuhit niya ito ng pakrus sa noo, sa dalawang kamay at sa tiyan habang binabanggit ang ritual pangkalas ng usog. Nang matapos, itinali ang luya sa damit ng bata. Minuto lamang ang nakalipas nang nakatulog si Uno ng maayos. Hinayaan na lamang nila ito at sabay-sabay na silang lumabas ng silid. Matanong ko lamang po, Lola, manggagamot po ba kayo?" Tanong ni Aling Kutsing. "Hindi manggagamot ang inay, pero marunong siya magtanggal ng mga usog pag siya mismo ang nagdulot. May nagturo lang sa kanya noong minsan niyang nausog yung anak ng kanudyan sa may kanto . Tinatawag pa nga nila yung aswang sinanay, pero hindi nagagalit dahil totoo naman. Natsyempo lang na naunahan niya ng bati si Uno." Tugon ni Tio Rudy. Mabuti na lang hindi ako. Peke pala yung nabili kong pangontra. Nahihiya tuloy ako sa bata." Wika ni Aling Kutsing. Nagtawanan pa sa birong nilapag ng kasambahay. Tumatak sa isipan ni Uno ang bagong karanasan nang minsang maranasan ng tamaan ng usog. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.